Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng campaign manager ng Alyansa kung bakit natalo ang karamihan ng kanilang kandidato. Nako, lantaran niyang sinisi ang mga utak ng impeachment case, yung isinampang impeachment ni BP Sara. Yun daw ang dahilan. Okay, so bilib ako dito sa campaign manager ng Alyansa, si Congressman Tiangco. Napaka-honest niya. Sinisi niya yung pag-file ng impeachment case labang kay BP Sara. Yun ang number one dahilan bakit sila natalo sa midterm election. And by the way, si Congressman Tiangco, hindi siya pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ayaw niya. Ito, sa Politico.com PH na news. Impeachment backfires. Sara Duterte case, a self-inflicted blow to admin Senate slate. Tiangco. Sila ang may kagagawan ng pagkatalo nila. Self-inflicted blow eh. Okay, basahin natin ha. Alyansa, written by Billy Vegas. Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign manager and Navotas City Representative Toby Tiangco blamed the impeachment of Vice President Sara Duterte for the poor performance of the administration senatorial slate in the midterm polls. In a radio interview, Tiangco said the rejection of administration candidates in Mindanao became more pronounced because the House of Representatives filed an impeachment case against Duterte. Ito yung exact statement ng campaign manager. Alam naman natin kung ano yung nangyari sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Alam nyo, bago pa lang nagsimulang eleksyon, nagpapasurvey na kami. So, mga November, December, nagpasurvey na kami na track talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I would make it clear, hindi ako pabor. Yeah, hindi siya talaga pumirma. Believe ako dito. Tingin ko, hindi dapat tinuloy. Nakita ko na. Ipinakita ko sa aming lahat na nagso-solidify yung Mindanao. Ibig sabihin, yung boto nila doon, kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon, kasi ang basehan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino ang kursunada nila. Na iba yung pagpili nila ng kandidato doon. Ang pagpili nila ng kandidato doon ay kung sino yung hindi boboto sa impeachment. So, nag-solidify yung Mindanao noon pa lang, nakita ko na. Okay, so believe ako, tama itong sabi ni Congressman Tiangco. Before election, maraming nagtatanong sa akin, sinong iboboto natin, sir? Sabi ko, kung sino yung magiging senador na tutulong kay BP Sara sa kanyang impeachment, yun ang iboboto natin. Ganun ba, sir? Yes, sir. Sige, sir. Kahit sa Luzon, yung mga kaibigan, kamag-anak namin sa Luzon, nagtatanong, yun din ang sagot ko. May tinatanong, si ganito, si Kernel, wag ko na lang bangita. Iboboto na ba natin, sir? Si Kernel ganito. Alanganin ako, sabi ko. Kasi hindi ko sure kung tutulungan niya si BP Sara sa impeachment. Alanganin. Kaya, ang naging basihan namin sa Mindanao, impeachment ni BP Sara. Kaya, tignan nyo, sa Mindanao, solid, Duterte 12 ang nanalo. Wala ni isa man na nakasingit sa alyansa at iba pang kandidato. Dahil nag-solidify, naging Duterte country
ang Mindanao itong eleksyon. Iklaro ko lang, hindi sa maghihiwalay ang Mindanao na maging republic, no. Ayoko. Dapat intact pa rin ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Walang independence. Kaya lang, sinasabi ko lang na Duterte Republic kasi dahil sa ginawa nila kay BP Sara, yung impeachment, at dinagdagan nila dahil sa kinidnap nila si Tatay Digong, dinala sa, yun na. Lahat galit, pagkadismaya, lahat na, ibinuhos nitong eleksyon. Kaya, zero ang alyansa sa Mindanao. And even some parts of Visayas, lalo na ang Cebu. Yung interview ni Karen Davila kay Governor-elect Pam Baricuatro na, bakit malakas ang Duterte sa Mindanao? Di ba nanalo dyan si PBBM? Anong sagot ni Governor Pam? Cebu is a Duterte country. Nanalo lang si BBM dahil in-endorse siya ni BP Sara. Dapat magising sila sa katotohanan niyan na ang political base ng mga Duterte is Mindanao and Visayas. Doon nga sa Tacloban, baluarte ni Speaker Martin, sinong nanalong senador? Bongo. Sumunod si Senator Amy. Anong ibig sabihin yan? Nangampanya ng todo si Speaker Martin Romualdez. Vote tayo, straight alyansa. Sabi niya, talagang naningkamot kung sa Bisaya, may nakinig ba sa kanya? Wala. Kaya, isa lang ang nanalo sa kanyang partido, yung Lakas CMD. Mas nakakaya ang Pangulong Marcos Jr., yung kanyang Partido Federal ng Pilipinas, na nung una nagmamayabang na we have the best candidates, we are aiming for 12-0. Ang nangyari, siya ang nasiro. Yung Partido Federal ng Pilipinas, 0, diretso inidoro. So, maswerte sila at nakalima sila Actually, yung 5 na yon, minusan mo pa ng isa, yung Pia Cayetano, dahil nationalista party siya, hindi nila yan maasahan ngayong 20th Congress, 20th Senate. Pia Cayetano, ang loyalty niya nasa nationalista parties, nasa mga bilyar. Kaya 4 lang ang kanila, itong nanalo ngayon. Tolfo, Lapid, Lacson, Soto, yun lang kanila. So, salamat, Congressman Toby Chanco. I admire you. Tama yung nyo. Kung hindi nila ipinail yung impeachment, baka iba ang nangyari. Nag-apura sila So, whatever you sow, you reap. Salamat.